Ano ang gagawin mo kapag ang sinasakyan mong eroplano ay bumagsak sa isang masukal na kagubatan na pinamumugaran ng isang kanibal na tribo na walang awang pumapatay at kumakain ng mga taong naliligaw sa lugar na yon? Dahil ganyan ang nangyari sa isang grupo ng mga sundalo noong 1945 pagkatapos mag-crash ang sinasakyan nilang eroplano sa isang gubat sa New Guinea kung saan naninirahan ang isang tribo ng mga kanibal. Nakaligtas kaya sila sa kanilang sinapit o isa-isa silang pinapak ng mga kanibal hanggang sa sila ay maubos? Panoorin ang nakakamanghang kwentong ito na tinaguri ang isa sa pinakamahirap na rescue missions na isinagawa noong World War II na may partisipasyon pa ang mga Pinoy. Mr. Goodbye! Noong 1944, sa kasagsagan ng World War II, isang piloto na kasapi sa US Air Force ang aksidenteng nakadiskubre ng kakaibang valley o lambak sa gitna ng liblib, masukal at malawak na kagubatan ng New Guinea. Ang New Guinea ay siyang tinaguri ang pangalawa sa pinakamalaking isla sa mundo na matatagpuan sa pagitan ng Oceania at South Pacific Ocean na marami pang lugar na hindi pa na-explore ng tao nung panahong yun. Nakita niya ito habang nasa Himpapawid at siya ay lubos na namangha sa ganda ng lugar mula sa itaas at tinawag niya itong Hidden Valley. Ang Hidden Valley ay may tinatayang haba na 48 kilometers at 16 kilometers naman ang sinasabing lawak nito. Ngunit siya ay nagulat dahil kahit isolated ang lugar na ito at walang malapit na syudad o kabihasnan ang makikita kapag ikaw ay nasa Himpapawid, kapansin-pansin na may mga bakas na mga aktibidad ng tao roon. Iilang reconnaissance flights pa ang ginawa niya sa pahintulot ng kanyang mga opisyal at laking gulat niya dahil hindi lamang isang maliit na komunidad ang mga tribo na naninirahan sa naturang gubat, kundi libo-libong katutubo ang namamataan doon. Ayon sa mga lokal na nakatira sa New Guinea, ito raw ay ang Dani tribe. Dahil napapaligiran ng matataas na bundok at masukal na kagubatan ang valley na ito, ang Dani tribe ay walang contact sa outside world at nananatiling isolated ng mahabang panahon. Walang kaalam-alam ang mga katutubong Dani sa kung ano ang nangyayari at pamumuhay sa labas ng kanilang tribo. Hindi nila alam ang konsepto ng kuryente, telepono o sasakyan. Payak at primitibo ang pamumuhay ng mga Dani. Sila ay nag-aalaga ng mga baboy ramo upang sila ay makakain. At dala na rin ng pagiging primitibo ng kanilang pag-iisip, sila ay naglalaban-laban pa rin para sa teritoryo gamit-gamit ang mga sibat o pana. Dala ng kanilang lokasyon, hindi nakakapangisda ang Dani tribe dahil ang pinakamalapit na dalampasigan mula sa kanilang tinitirhan ay may tinatayang layo pa na 241 kilometers. Kaya kahit na nasakop ng mga Dutch ang naturang rehiyon na yon, tila hindi sila inabot ng mga makabagong kagamitan at kaisipan na dala ng naturang bansa. At nang kumalat ang balitang ito sa mga Amerikano noong 1944, pagkatapos ikwento ng pilotong nakadiskubre nito, pinangalanan nila ang Hidden Valley na Shangri-La. Ang pangalang Shangri-La ay hango sa isang nobela ni James Hilton na Lost Horizon at ang ibig sabihin nito ay isang imaginary na lugar kung saan perpekto ang lahat na aspeto ng pamumuhay. Kung papakinggan, tila nakakahikayat na manirahan sa naturang lugar. Kung iisipin, parang isang paraiso. Ngunit sa kabila ng payak at primitibo nilang pamumuhay, isang madilim na sekreto ang bumabalot sa Shangri-La at sa tribong Dani. Matatawag mo pa rin bang paraiso ang lugar na ito kung kaugalian pa rin sa kanila ang kasuklam-suklam na uri ng pamumuhay na tinatawag na kanibalismo? Ayon sa usap-usapan ng mga lokal na mamamayan na malapit sa base militar ng mga Kano, ang Dani tribe ay notorious sa pagkain ng tao, lalong-lalo na ang mga kalaban sa tribo o mga taong tagalabas. Ngunit kahit na ito ang nakabadyang panganib na maaaring kaharapin sa kung sino mang tao na tumapak sa lugar na yon, ay lalong nagka-interes ang mga Kano sa lugar at ginawa pa itong tourist attraction ng US Air Force na nakabase noon sa Hollandia. Ang Hollandia ay isang coastal area na bahagi ng New Guinea na napasa kamay ng US at Allied Forces noong World War II at ginawang base militar ng mga Kano. At nang mabalita ang pagkakataong mabisita ang isa sa pinakamaganda at misteryosong lugar na pinamamahayan ng isang primitibong grupo ng tao, maraming opisyal at miyembro ng US military ang nag-book agad ng tour upang makita ang lugar. At ang hindi inakala ni na Sergeant Laura Besley, Private Eleanor Hanna,
Corporal Margaret Hastings, Sergeant Kenneth Decker at Lieutenant John McCollum, na ang isang tipikal na sightseeing trip noong May 13, 1945 ay mapupunta sa isang pahina ng kasaysayan bilang isang kwento ng engkwentro sa pagitan ng mga naturang sundalo at ang mga katutubong tribo ng mga kanibal. Lulan ng eroplanong nagngangalang Gremlin Special, ang plano sana ng mga naturang sundalo ay isang sightseeing trip na may tinatayang haba na 3 oras. Dumating ng eksaktong 1:30 ng hapon, nag-take off ang Gremlin Special mula sa Hollandia. Ang piloto ng Gremlin Special na si Colonel Peter Prosen ay may 5 crew members at 19 na pasahero. Ang bawat isa ay pawang mga excited sa tila malaparaisong view na makikita nila habang nasa himpapawid. Ngunit ilang sandali lamang matapos ang kapanapanabik na take-off, napalitan ng kanilang mga ngiti ng takot at pagkabalisa. Ito na ang hudyat ng trahedyang nakaabang sa naturang grupo. Nang sila ay nakarating sa lokasyon ng Shangri-La, masamang panahon ang tila sumulpot at sumalubong sa kanila. Sinubukan pa ng mga piloto na bumaba ng distansya mula sa lupa upang makita sana ng mas mabuti ang angking kagandahan ng kalikasan ng nasabing lugar. Ngunit sila ay inabutan na ng kamalasan. May ibang plano sa inang kalikasan para sa mga kawawang pasahero ng Gremlin Special. Matapos na makaranas ng downdraft o ang pagtaas o pagbaba ng air current sa naturang lugar, nawala ng kontrol ang pilotong si Colonel Peter Prosen. Bumulusok pababa ang Gremlin Special at nag-crash sa isang bulubunduking parte ng Shangri-La bandang 3:00 ng hapon. Sa kasamaang palad, sa 24 na pasahero at crew ng eroplano, 19 ang agad na pumanaw kasama na rito ang co-pilot na si Major George Nicholson. At nang hindi na nakabalik sa base ang Gremlin Special, inilista at inireport na ito sa himpilan bilang missing in action. At agad inilunsad ang isang malakihang search and rescue operation. Matapos mag-crash sa bundok, ang buntot ng eroplano ay humiwalay sa mismong katawan nito. Sa sobrang lakas ng puwersa ng pagkaka-crash, napipi ang mismong katawan ng eroplano. Sinubukang lumabas ng mga survivors matapos ang crash landing na yon. Nahirapan sila ng husto sa paglabas dahil sa mga maliliit, masisikip at matatalas na espasyo na maaari lamang nilang daanan pagkapang. Pati ang harapan ng eroplano ay parang papel na nilukot at ang mga dingding ng katawan ng eroplano ay nag-collapse din. Pati na ang mga pakpak ng eroplano ay humiwalay rin sa katawan nito. Sa madaling sabi, isang malaking milagro na sa isa sa mga survivors na si Lieutenant John McCollum at iilang kasamahan niya ang nabuhay pa rin kahit na tila tinapaktapakan na plastik na laruang eroplano ang sinasakyan nilang Gremlin Special noong mga panahon na yon. Ngunit kahit na hindi pa sila nahihimasmasan sa trahedyang kanilang sinapit at kahit na wala pa silang sapat na lakas ng katawan upang mag-isip ng susunod nilang plano at yapak, kailangan na nilang makaalis sa naturang lugar na yon. Dahil makaraan lamang ang ilang sandali, sunod-sunod na pagsabog at mabilis na pagkalat ng apoy ang pumapalibot sa kanila. Hindi rin nagtagal at ang liwanag ng kapaligiran ay unti-unting napapalitan ng maitim na usok, dala ng mga nasusunog na iba't ibang materyales. Halo-halong amoy ng nasusunog na bakal, goma, gasolina at mga bangkay ang nalalanghap ng mga survivors. At kung magtatagal pa sila sa lugar na yon, hindi man sila namatay sa crash, maaaring mamamatay sila sa suffocation. Matapos na gumana ang survival instinct ni Lieutenant John McCollum at siya ay nakakuha ng sapat na lakas ng loob upang isalba ang kanyang sarili mula sa panganib, nakita niya ang kanyang kasamahan na si Corporal Margaret Hastings, isang military nurse. Si Hastings ay gumapang paitaas mula sa nakabaon sa kanyang mga debris at isang bangkay ng lalaki. Ngunit wala pang ilang minuto, si John at si Margaret ay nakarinig ng malakas na hiyaw na nagsasabing, "Tulungan niyo ako dito," na nanggagaling sa Gremlin Special. Walang sinayang na panahon, agad na nirescue ni John ang sumisigaw na si Sergeant Laura Besley. Habang inilalabas niya ang babaeng sundalo, kita ang mga sunog na parte ng katawan nito. Ngunit kahit na mapanganib, agad-agad na bumalik siya sa loob ng nasusunog na eroplano upang kumuha ng isa pang survivor, si Private Eleanor Hanna. Ngunit makikitang grabe na ang sunog at lapnos sa balat ni Eleanor noong siya ay ilapag na ni John. Habang sina John, Margaret, Laura at Eleanor ay pawang nagugulumihanan pa rin sa pangyayari, isang lalaki ang naglakad papunta sa kanila, isa ring survivor, at ito ay si Sergeant Kenneth Decker. Si Kenneth ay hindi umiimik at malubhang sugatan.
Humanap ng isang safe na lugar ang 5 upang magpahinga at bigyan ng paunang lunas ang kanilang mga natamong sugat, sunog at iba pang mga injuries mula sa plane crash. Ngunit sa kasamaang palad, pumanaw sina Laura at Eleanor dala ng malubhang sinapit sa trahedya. Kahit pawang mga sugatan, si John kasama ang 2 na lang na natitirang survivors na sina Margaret at Kenneth ay naglakad at humanap ng isang clear na lugar kung saan mas mataas ang kanilang tsansa na makita ng mga rescue team na maaaring dumating upang isalba sila sa kanilang kalagayan. Matapos ang tila walang hanggan na paglalakad, sa isang open area, sila ay namataan ng mga rescue planes na ilang oras nang paikot-ikot sa ere sa paghahanap sa kanila. Ngunit kung mabilis silang nahanap, ay siyang umpisa pa rin ng maraming problema. Dahil walang lugar na maaaring maglanding ang mga eroplano at walang kalsada na maaaring magpadala ng mga sasakyan upang sila ay mai-rescue. At lalo pang nabalot ng tensyon ang pagkabahala ng nararamdaman ng mga survivors dahil nang sila ay nakita ng mga rescue planes na umiikot sa himpapawid, sila naman ay namataan ng mga katutubong Dani na naninirahan sa lugar na yon. Para kina John, Margaret at Kenneth, isang masamang balita ang dala ng una nilang encounter sa Dani tribe. At dahil nga kumakalat ang balita sa kanilang base noon sa Hollandia na pawang mga kanibal na mga ito, naisip ng trio na maaaring mas masahol pa sa plane crash ang kanilang sasapitin. Si John, bilang may pinakamataas na ranggo at walang tinamong anumang seryosong injury, ay pinangunahan ng grupo sa kung ano ang dapat gawin sa mga oras na ito. Mata sa mata, nagkatinginan ang leader ng Dani tribe at si John. Sa mga oras na ito, walang kasiguraduhan kung ano ang pwedeng mangyari. Lito, takot at pagkabahala ang tumatakbo sa isip ni John. Ngunit bago pa sila makaisip ng paraan upang gumawa ng unang hakbang, nakitang marahan na papalapit ang tila leader ng Dani sa kanila. Si John bilang leader, inatasan si Margaret at Kenneth na maghintay sa kanilang kinaroroonan at ngumiti ng malaki sa kung kanino man sila nakatingin sa miyembro ng Dani tribe. Si John at ang leader ng Dani tribe ay papalapit sa isa't isa habang umabot sa punto na sila ay magkalapit mukha sa mukha. At sa hindi inaasahang pangyayari, isang nakakabigla at nakakamanghang tagpo ang nasaksihan ni na John, Margaret at Kenneth mula sa leader ng Dani tribe. Ngumiti rin ito ng malaki sa kanila. Walang sinayang na panahon si John at iniabot niya ang kanyang kamay sa leader. Hinawakan naman ng leader ang kamay ni John. Inabot nila dito ang ilang dala nilang candy sa kanilang bulsa at malugod naman itong tinanggap ng leader ng tribo. At sa puntong yon, ang takot at kaba nila na baka sila ay maging hapunan ng mga taga-tribo ay napalitan ng saya at galak. Sa pamamagitan ng sign language, nahingan nila ng tulong na gumawa ng apoy ang mga lalaki sa tribo upang maibsan ang lamig sa gabing yon. Kinabukasan, bumalik muli ang mga rescue planes at naglaglag ng mga tent, pagkain, damit at radyo upang gamitin sa pakikipagkomunikasyon ng mga survivors. Pero ang mga paso ni na Margaret at Kenneth ay nagkaka-impeksyon na, kaya kapag hindi ito nabigyan ng tamang lunas sa mas madaling panahon, ay maaari nila itong ikamatay. Sa puntong ito, ang plano ng pagre-rescue ay kasalukuyang ginagawa at pinag-uusapan na sa radyo ng tropahan nila. At napagdesisyonan na ang mga Filipino at American paratroopers sa ilalim ng pangunguna ni Captain Earl Walter Jr. ang magsasagawa ng naturang pagsalba sa grupo. Sila ay mga nag-volunteer na mag-parachute papunta sa lokasyon ng mga survivors kasama ang ilang medics at supply ng mga gamot at pagkain. Ngunit may isang problema lang ang kanilang kailangang lutasin. Kung sila ay magpaparachute sa naturang lugar, walang paraan para sila ay lalabas rin. Kasama rin silang matatrap ni na John, Margaret at Kenneth kung magkakataon. Walang lugar na mapaglandingan ng eroplano ang naturang lokasyon. Kaya ang plano ay i-clear ng mga paratroopers ang lugar na yaon upang makapaglanding ang iilang Waco CG-4 glider. Ang glider na ito ay walang makina at maaaring lumanding dala ng isang piloto sa mga maliliit na lugar basta't may kaunting espasyo lamang. At ang mas maganda pa, kaya nitong pick-upin ng isang eroplano sa pamamagitan ng isang hook at saka hihilahin upang tuluyang makalipad habang hila-hila ng eroplano na hindi kailangan mang maglanding habang sakay ang mga survivors sa loob ng glider. Kaya ito ang kanilang naisip na paraan. Pero ito ay maganda sa theory lamang dahil puro palpak ang lahat ng ginawang test sa glider na ito. Pero isang kilalang ugaling Pinoy ang pinairal ng mga paratroopers. Noong sinabi sa kanila ang problemang yon, ang sabi ng mga Pinoy, bahala na. Walang sinayang ang mga Pinoy paratroopers.
Gumawa sila ng espasyo para sa gliders sa pamamagitan ng pagputol ng iilang puno na nakaharang at paghuhukay ng lupa upang patagin ang lugar. Ang mga medics naman ay abala sa pagbibigay lunas sa mga sugatan na nasa tent sa gitna ng lambak. Hindi ito madaling gawin sa gitna ng kagubatan na nasa taas pa ng bundok. Kaya naman ay inabot ng 4 na 7 araw bago maging handa ang planong paglanding ng glider. Sa tulong ng mga tropahan ng mga Filipino paratroopers at ang mababait at cooperative ng mga Dani, naging posible ang rescue mission na ito. Maraming mga gliders ang pinadala upang i-rescue ang 3 kasama na ang mga Pinoy paratroopers na nagsilbing guide at provider nila ng mga resources habang sila ay naghihintay ng saklolo. Sumakay ang mga survivors at mga Pinoy paratroopers sa mga glider planes at isinecure ang mga sarili. Hindi nila ito papaliparin bagkus ito ay pipick upin lamang ng mga tow planes para makuha at isahin papawid. Naging matagumpay at gumawa ng ingay ang kagilagilalas na istoryang ito dahil hindi pa ito nagagawa sa anumang senaryo, lalong-lalo na sa isang rescue operation. Sumikat ang kwento ng rescue dahil bukod sa kabayanihan ng mga Pinoy paratroopers, pinagpiestahan din ng media ang tungkol sa kwento ng tribo na inakala ng lahat ay isang salbahing grupo ng mga kanibal. Yun pala ay isang grupo ng mga matutulunging tao. Lalo pa itong sumikat dahil si Corporal Margaret Hastings ay isang napakagandang nurse. At nang makita ang kanyang kagandahan sa litrato ng mga dyaryo ay lalong pinagpiestahan ng mga binatang sundalo ang nangyaring trahedya at rescue operation. Mula noon ay tinawag siya ng mga sundalong The Queen of Shangri-La. Bukod sa napakagandang natural na lambak, kung meron mang itinago ang Shangri-La, hindi ito mga kanibal. Ito ay ang mga katutubong tao ng Dani na magamat malayo sa sibilisasyon, puno naman ng malasakit at pagmamahal. Minsan, ang panghuhusga natin sa ibang tao ay nagdadala sa atin sa kapahamakan. Dahil sa kagustuhan nating maniwala sa mga haka-haka nating wala namang basihan, nililimitahan natin ang sarili natin sa mundong ating ginagalawan. Kaya imbis na magpakalat ng maling impormasyon at makialam sa buhay ng iba, maging isang mabuting mamamayan o kaibigan na lang tayo upang maging ehemplo sa kabataan at maging isang malakas na impluwensya ng kabutihan sa mundong binabalot ngayon ng pighati at kahirapan. Kaya huwag manghusga upang hindi ka rin huhusgahan ng iba. Kung nag-enjoy ka sa video na ito, huwag kalimutang i-share sa iba, mag-like, mag-comment at mag-subscribe ka na. Suportahan nyo rin ang aking food and travel channel, ang Mr. Good Vibes, kung saan magpo-food trip tayo sa iba't ibang sulok ng mundo at of course sa Pilipinas. Huwag kalimutang panoorin yung mga videos na nasa kanan para mas lalo pang maubos ang oras mo.